Okay guys, for today's video, naalala nyo ba yung Ready Credit by CIMB Bank? So basically, si CIMB Bank, bukod sa G-Credit, meron pa siyang additional na revolving credit na ino-offer. Ito naman directly through the CIMB app. Nagkaroon na tayo ng review nito previously, but now, let's analyze and compare to other lending service na na-review natin. So, tingnan natin kung okay ba ang interest rate, kamusta si Revi Credit compared to other lending service, and what's our conclusion about Revi Credit. So, samahan niyo ako, sit back, and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and personal finance na meron akong experience at ginawan ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Want to check yung previous review natin about Revi Credit, which is ito, yan. So initially nagkaroon ako ng 30,000 na credit limit with Revi Credit and naging 60,000 after ilang buwan na wala naman akong ginagawa. Go ahead sa videos na yan later once na matapos nyo na itong video na to. Meron na rin yung link sa baba. Okay, so let's start. Si CIMB Bank ay meron pang ibang lending product na tinatawag nilang Revi Credit. So, ito is different from the G-Credit. So, we all know na ang nag-finance ng G-Credit sa GCash ay si CIMB Bank. So, kung meron kang G-Credit kay GCash, well, this is your chance na mag-apply ng Revi Credit from CIMB Bank. Bakit? Because malaki ang chance na ma-approvean kayo ng Revi Credit. Dahil nakikita ni CIMB ang credit score nyo or ang G-Credit score nyo. So, kung mataas ang G-Credit score nyo, well and good. May chance kayo ma-approvean ng Revi Credit. So, check natin kung ano yung sinasabi ni CIMB about Revi Credit. Okay, sabi niya, Revi Credit is the first of its kind, all-in-one, revolving credit, yada yada. Anyway, ito yung importante yung mga features daw niya. So, unang-una sa lahat is medyo mataas ang credit line na binibigay nila. Galante sila magbigay ng credit limit based on my experience. Yun nga, sabi ko sa inyo, 30,000 initially, pero wala naman akong ginagawa, naging 60,000. Siguro dahil na rin yan sa tumataas yung aking G-Credit score, kaya nagkaroon ng increase sa credit line with Revi Credit. Okay, so sabi dito, up to 250k credit line with an interest rate of as low as 1% per month. Sobrang okay yan kasi 1% lang. To convert your unused credit line to cash, maximum of 70% of your total credit line. So, hindi totally daw yung buong, like sa akin, hindi buong 60,000 pwede kong i-convert. So, 70% lang yung pwede kong i-convert doon. So, tingnan natin. That's around 42,000 lang yung pwede kong i-convert sa credit line. Pero, di ba? As in, okay na okay siya talaga na, nandyan lang siya. Tapos, kung kailan mo kailanganin, doon mo siya i-convert or gagamitin. Pwede mo ring i-convert yung credit line mo to a term loan. Ibig sabihin, yung una kasi is kinonvert lang natin sa cash. So, mag-due siya pag nagkaroon na kayo ng bill. Ito naman, magiging term loan. Ibig sabihin, i-divide yan sa months na in-avail yung term. Isa pa sa kinagandahan ni Revi Credit is there is no annual fees. And lastly, meron daw si Revi Credit na credit life insurance. So sabi dito, get additional protection in your Revi Credit line with credit life insurance powered by PruLife UK. Now na nakita natin yung mga magagandang features ni Revi Credit, paano ba mag-apply? So, napakasimple lang naman. As long as meron na kayo CIMB account, meron kayong savings account with CIMB, then madali na kayo mag-apply ng Revi Credit. So, ayan, log into your CIMB app, then go to your accounts and select add a new account. And then select the Revi Credit and follow the steps from there. So, hindi na natin i-detail yung pag-a-apply with Revi Credit kasi marami na yan over the internet. Check nyo na lang kung paano. But more importantly is malaman natin yung interest rate niya and how does Revi Credit compare with others. So, let's open yung CIMB app ko. Okay. So, ito, nandito na tayo sa ating Revi Credit account. Ayan, kung mapapansin nyo, nasa 60,000 yung aking
Revi Credit na credit line. Sa baba, nandyan yung statement balance and pay now. Tapos, yan, meron kang mga functions to transfer, pay bills, term loan, insurance, and more. Tapos, sa ilalim, ito yung basically pagkakahati-hati ng used Revi Credit mo. Pero, for me, hindi ko pa siya nagagamit. Ayan. So, kapag ginamit mo daw siya using the virtual card, pag binills payment mo, ayan, nakita mo rin transfer. Ayan, kung makita nyo yung transfer, 42,000 lang kasi nga 70%. And then the term loan, 0 kasi hindi pa naman ako humihiram sa Revi Credit kaya wala pa akong term loan. Ayan. So, nandito naman tayo sa details ng aking Revi Credit. So, ang binigay nila sa aking interest rate ay nasa 2.5%. Di habak na mas mababa to sa interest ng aking G-Credit at only 2.5% or that's half of the interest ni G-Credit. Isa sa kinagandahan ni Revi Credit compared sa G-Credit is yung interest rate niya naglalaro lang sa 1 to 5%. So, si G-Credit ay nasa 5% to 7%. So, doon naman yung interest rate niya. So, kung titingnan nyo, mas mababa talaga ang interest rate ni Revi Credit. So, ngayon, i-calculate natin yan kung ano yung interest per annum para may compare na natin sa mga na-review natin. Like yung sa akin, kung 2.5% yan, so di hamak na mas mababa to sa credit card. Kung yan ang gagawin natin, unang-una na si Revi Credit sa ating listahan. Pangalawa, si credit card, so on and so forth. Ayan yung listahan natin. Pero guys, syempre, hindi naman lahat ay ganyan. Well, pwede na natin ilagay sa 3%. So, halos kapantay ni credit card ang Revi Credit. Isa pa sa kinagandahan ni Revi Credit is meron siyang minimum amount due na pwede mong i-opt na bayaran instead ng total amount due. Diba? Para talaga siyang credit card. Ang downside lang ni Revi Credit is wala siyang physical na card na pwede mong gamitin na parang credit card. So now, na alam na natin ang details ni Revi Credit, ano sa tingin nyo ang aking conclusion? Well, for me, the fact na sobrang galante ni CIMB sa Revi Credit niya, na wala kang ginagawa, hindi ka umuutang, binibigyan ka ng mataas na credit limit, yung iba pa nga dyan, nasa 100,000 na, well, okay na okay si Revi Credit. Pangalawa, ang interest rate, napakababa. Kung maswertehan kayo, nasa 2.5% din kayo, well and good, use Revi Credit versus your credit card. Kasi katulad ko, 2.5% lang. Pangatlo, meron isang option for minimum amount due na pwede mong bayaran para ma-close mo yung isang month ng billing. So, napaka-malaking tulong yan, lalo na kung medyo nagigipit-gipit kayo during that month. Pang-apat, nako-convert ang credit limit mo into cash and term loan. Saan ka pa, di ba? Para talaga siyang credit card na merong mas mababang interest. So, for me, kung meron kayong access kay Revi Credit, well and good, i-prioritize nyo ang paggamit ng Revi Credit. And sa mga gusto mag-apply, go ahead, download kayo ng CIMB app, mag-apply kayo through that CIMB app. Okay, for our question of the day, if mabigyan kayo ng access sa malaking credit line na katulad ni Revi Credit, and also marami pa kayong ibang mga utang, mga online lending app, yan, may mga Maya Credit kayo, G-Credit, so on and so forth. And then, nagkaroon kayo ng access kay Revi Credit. Have you considered consolidating yung mga maliliit na loans nyo at ilipat nyo na lang kay Revi Credit para si Revi Credit na lang ang binabayaran nyo or i-reserve nyo si Revi Credit para sa emergency use? Let me know sa comment section sa baba para may chance kayo manalo ng 500 pesos every week. And also, huwag niyong kalimutan na ilagay ang hashtag Road to75k sub para sa chance niyong manalo ng ating cellphone giveaway for the month of November. And syempre, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe dito sa aking channel. So before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay Hi, I'm Sagittarius9212. Salamat sa mga review mo, Sir Pat. Hashtag Road to 75k subs po sa channel you. More subs to come. Thank you. So at Hi, I'm Sagittarius 9212. Maraming salamat po sa pagsuporta ng aking channel and sa aking mga videos. So yun lang muna po for today's video, guys. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para mag-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again, guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!